Pumasok ako sa isang silid, hindi bilang isang estudyante, kundi bilang isang guro. Walang bumati, maingay ang paligid. Sa kanilang mga telepono, sila'y nakatitig. Ibubukas ang telebisyon, ihahanda ang mga kagamitan, kung saan presentasyo'y dapat kaaya-ayang tignan, nang sa gayon ako'y kanilang pakinggan. Oo, ako'y isang guro, na minsay gusto nang huminto. Sa dami ng pagsubok na sunod-sunod, minsan hindi na alam kung paano susugod. Sabi nila, madali lang maging isang guro. Magturo lamang ng leksyon at magbigay ng grado. Subalit ang hindi nila alam ay ang mga sakripisyong hindi nakikita ng karamihan. Sa bawat aralin na kailangang ituro, may gabing walang tulog. Sa bawat PowerPoint na kailangang ihanda, salapi ay nagugugol. Ngunit sa likod nito, patuloy pa rin sa pagtuturo. Umaasang sa makalawa, sila ay matututo. Napakaraming hamon ngayon bilang isang tagapagturo. Kailangang gumamit ng teknolohiya at maging moderno. Matuto ng mga bagong estratehiya sa pagtuturo. Nang sa gayoy, mga bata ay mas madaling matuto. Isa ring hamon kung paano magbigay ng disiplina. Dahil minsan sa pagtuturo, guro ang napapasama. Sa bawat hakbang kami pinupuna. Isang maling salita, agad huhusgahan ka. Kay hirap maging isang guro. Maraming matang nakatitig sa'yo. Isang pagkakamali, mawawalan ng trabaho. Isang maling galaw, mawawalan ng respeto. Ngunit hindi ito hadlang upang ipagpatuloy ang aking nasimulan. Sipag, pasensya, tiyaga at ngiti ang baon sa bawat araw ng laban. Sapagkat ang pagmamahal ko sa aking trabaho ay tunay at di biro. At sa kanilang bawat ngiti at tawa, kalakip ng pagtawag nila sa aking ma'am. Nahanap ko ang aking halaga bilang isang tao.